Welcome ulit dito sa channel ko at magandang hapon sa inyong lahat. Nagbabadya na naman ang ulan dito sa amin. Alam nyo, everyday, almost everyday. May pang 4th day na ngayon kung uulan pa ngayon. Oo, kasi 3 days nang umuulan ng mula 3 p.m. At magdamag na yan, then titigil ng mga 5, 6, 7 a.m. ganyan. At yung araw, siyempre sisikat na ng late. Pag sumikat naman, napakainit naman maghapon. Kaya nakaupo ako ngayon dito sa loob ng bahay at hindi ako pumunta doon sa bahay ng mga manok para mag-vlog doon. Kasi hindi ko kakayaning tatayo ako doon nakatayo ako doon, nagsasalita ng pawis-pawis ako doon, napakainit. Kaya dito muna upo muna ako dito. Kahit medyo blurred ang kalabasan ng video. Kung bago ka dito sa channel ko, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandito ka na rin lang, panooring buo ang video para sa buong kaalaman din na makukuha mo mula rito at idea. At syempre, ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa ilaw. Bakit kailangan magbigay ng ilaw sa mga kiti, lalo na sa mga broiler at dun sa mga layer? Para saan ba yun? At bakit kailangan limitahan din ang ilaw para doon sa mga layer? So, umpisahan natin mula doon sa kiti. Ang kiti kasi, di ba, maliit pa lang yung balahibo nila, kakaunti pa lang, at manipis. Hindi pa kumpleto na kagaya ng mga adult chicken. So, wala silang pang-protect mula doon sa lamig. Kaya ang ilaw, yun ang nagsisilbing nanay nila. Yun yung nagbibigay ng additional na init dun sa katawan nila para hindi sila madaling magkasakit. Kasi kung malamig ang panahon at walang yayakap sa kanila, walang init silang mararamdaman, madali silang magkakasakit kasi malamig di ba? Parang sanggol lang din yan. Parang tayo lang din na mga tao yan na pag maginaw, malamig, di ba? Nagpapajama tayo, ganon. Nagja-jacket tayo kung maginaw na maginaw. Ganon din sila, kailangan nila ng init. Merong mga practical signs na makikita mo kung masyadong malamig ba ang panahon para sa kanila or masyadong mainit ba ang panahon para sa kanila or fair lang. Kagaya ng halimbawa, kung maginaw na maginaw, didikit sila dun sa ilaw. Magkukumpul-kumpulan sila at magpapatong-patong kung sobrang ginaw. Kaya alam mo dapat kung anong gagawin mo doon sa ilaw. Tapos kung fair ang condition naman, kung fair ang panahon, okay lang, makikita mo na sila ay naglalaro, lumulundag-lundag, lumilipad-lipad doon sa loob ng brooder. Pero, kung mainit naman ang panahon, maghihiwa-hiwalay ang mga yan at hindi sila lalapit doon sa ilaw, kahit gabi yan. At isa pang purpose ng paglalagay ng ilaw para sa mga kiti ay para makakain sila sa gabi. Kasi ang broiler, di ba, binibigyan ng ad libitum na feeding. No? So, inaalaw natin ang mga broiler na kumain kahit gabi. Tumutuka pa. Yan yung mga breed ng manok na kain ng kain, pero ipot naman sila ng ipot. Pero, mabilis ang paglaki nila. So, dalawa ang purpose para doon sa broiler yon. Para sila ay makakain sa gabi at saka para yung main reason talaga para sila mabigyan ng dagdag init. At merong temperature lang dapat na mine-maintain doon sa loob ng brooder. 31.1 to 33.3 degrees centigrade yung talagang na-maintain dapat yon. Pero merong mga iba't ibang temperature na sa first week dapat ito yung temperature, then second week ito yung temperature, third week ito yung temperature. Ganon. Pero syempre, kung wala kang thermometer, kasi kailangan mo rin ng thermometer. Kung wala kang thermometer, syempre, tingnan mo na lang dun sa science na sinabi ko. Pagka hiwa-hiwalay talaga sila para hindi magkakakilala, mainit na mainit. Pagka naglalaro-laro, lumilipad-lipad, fair. Pagka kumpul-kumpul, dikit-dikit, patong-patong sila, napakaginaw yun. So, yun yung silbi ng ilaw para sa mga broiler. Pero bakit yung ibang kiti hindi nilalagyan, di ba? Kasi may nanay naman silang yayakap sa kanila. At usually pagka yung mga nakakalat lang na diyan na mga native chicken, lakad-lakad lang sila diyan, nanay nila kasama nila hanggang 1 month. Pero kung ikaw nag-alaga ka talaga ng pangnegosyong native chicken, inihihiwalay mo yung nanay nila
Yung iba, ginagawa nila 2 weeks. Yung iba, 1 week, ganyan. Yung iba, 5 days, ganun. Depende sa panahon, dun sa, yung pag-aalis mo ng nanay nila doon sa, away from them, no? Yung sakit-sakiti. Pero ako, ang ginagawa ko sa mga native chicken ko, kahit naihiwalay ko sila ng first day pa lang ng nanahatch sila, yung day odd pa lang sila o kaya 5 days. Ang ginagawa ko kasi, meron silang box na maliit na yun yung nagsisilbing nanay nila. Yun yung nagdadagdag ng init sa kanila sa maliit na box. Yun. Pero hindi ako naglalagay ng ilaw sa kanila kahit na wala na yung nanay nila. At yung brooder ko kasi designed na talagang magbibigay ng init pa rin bukod dun sa box na maliit kahit na walang ilaw yon kasi double walling. Pero pag mainit naman yung isang klase ng brooder na at the same time growing pen, yun yung ginagamit ko. Pero may box pa rin sila doon pagka gabi. Yun. So, yun na dun sa chicks, no? Yun yung silbi ng ilaw para sa kanila. At doon sa layer naman, kung bakit naglalagay ng ilaw sa layer, para makumpleto yung daylight nila. Kasi ang ilaw para sa mga layer ay stimulant. So, na-stimulate yung utak ng mga layer para sila ay makapag-develop ng itlog at mag-produce. Ganun 'yon. Kasi may diretsong epekto yung ilaw doon sa retina ng mga layer. Tapos magse-send yung message doon sa hypothalamus nila. Siyempre, ito, research nyo lang kung ano yung hypothalamus. Yun, basta, doon sa brain nila yon. Tapos yun yung magsesend ng message na, okay, mag-develop ka na ng magde-develop ka na ng itlog, ganon. So, stimulant yung ilaw sa kanila. Kasi may requirement, di ba? 14 hours. So, kailangan makumpleto yon. Actually, 14 to 16 hours yung iba. Pero, maganda na lang yung hindi ka sumusobra, di ba? Kasi may epekto rin hindi maganda pag sobra-sobra. So, yung layer, yun yung silbi ng ilaw para sa kanila. Pero, pagka hindi pa nangingitlog yung mga layer, lalo na kung yung sa pulet pa lang, no, from growing stage na, walang ilaw yun. At kung dun sa layer na limited lang talaga yon. Kailangan limited lang yung bibigay mong ilaw, susundin mo lang yung required na ilaw oras, oras ng pagpapailaw para walang magiging adverse effect doon sa layer. Kasi kung sobra naman, hindi pwede. May nagtanong, kailangan ba 24 hours ang ilaw ng manok? Siyempre, hindi. Kasi parang tao din yan, natutulog din sila. Di ba? Kailangan din, matulog din ang mga manok. Pero, siyempre, ang manok kasi, natutulog yan. Bukas ang isang mata, sarado ang isang mata. Kasi, yung isang mata, nakakonect sa kabilang, parte ng brain daw. Yung isa, nakakonect sa kabilang parte ng brain. At yung bukas na mata, yun ay para dun sa mga, para dun sa pinapakiramdaman nila yung mga predators, ganyan, syempre. Kaya pag may taong sa Ilocano naridam. Sa Ilocano tawag namin sa yung madaling magising, naridam. So, pag may taong ganon, ang sasabihin ng mga matatanda, para kang manok. Kasi ang manok talaga, 'di ba? Hindi ka makakalapit sa kanya nang hindi ka yung ininayad. Hindi ka nang yung dahan-dahan ka maglakad. So, yun ang silbi ng ilaw. Hindi na natin pahahaba. At sana may natutunan kayo dito sa video ito. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Pindutin nyo na rin yung all para ma-notify kayo talaga pag nag-upload ako. At syempre, salamat sa inyong lahat na nagla-like, mga nagko-comment, nagsusubscribe. Alam nyo yung mga comments ninyo, nakakatabang puso kasi nga, na at least nakikita ko na nanonood talaga kayo at saka interested talaga kayo sa topic. At saka yung mga nagpe-praise din, salamat naman, salamat. So hanggang dito na lang, sana pagpalain tayong lahat.